Sa dami nangyayari sa mundong ito, yung mga gera, yung mga kahirapan, minsan ang hirap ng gawin ng pinapagawa ni Jesus sa atin. Pero may pinapagawa siya. Kung gusto mo malaman paano gawin ang mga pinapagawa niya, panoorin mo tong video na ito. So we are starting po a new series this weekend. Ang title po ng series natin is Eyewitnesses. So it's gonna be a two-part series po in preparation para sa ating Holy Week special or Resurrection Sunday special sa April 4 and 5. So you don't want to miss that. Invite niyo po yung mga friends niyo. April 4 and 5, Saturday night service and also our Sunday services, special resurrection message on that week. So ang series po natin, Eyewitnesses, ang series po na to, we're gonna learn from different people na nakita si Jesus or na-witness si Jesus during the time na nagsasuffer siya, during the time na napapersecute siya. So in yung time na yon papunta dun sa crucifixion niya. So ito yung mga taong nakakita kay Jesus. Kunyari, yung Council of Elders, si Pilate, si Herod. So pag-aaralan natin sila and how they responded. Kasi whether we like it or not, just like us today, lahat ng tao po sa mundong ito, ma-encounter si Jesus or magkakaroon ng chance na makilala siya. Now maybe ang tanong nyo, paano yung mga tao na nasa bundok? Si God po ang bahala dyan. Basta lahat ng tao sa mundong ito, magkakaroon ng chance na makilala or ma-encounter si Jesus. Ang tanong, how are you gonna respond to Jesus? Now na narinig mo siya, now na na-encounter mo siya, paano ka magre-respond? Kaya nga, ang message natin sa first part nitong series na to is this: be an effective witness. Sabi mo nga sa katabi mo, be an effective witness. Now, ano ba ang ibig sabihin ng being an effective witness? Kasi yun ang tawag sa atin ni Lord na pag nakita natin siya or nakilala natin siya, pag na-encounter natin siya, we will be effective witnesses sa ibang mga tao. Ang ibig sabihin ng effective witness, dalawang bagay, sa salita at sa gawa. Ibig sabihin, how I live my life, yung gawa, nakikita ng mga tao na sinusundan ko si Jesus, that I follow Jesus. And pati sa salita, I'm telling people about Jesus. So ang tanong ngayon, yung ba ang nakikita ng mga tao sa buhay natin? Kasi yun ang ibig sabihin ng effective witness. Tanong mo nga sa katabi mo, yung ba ang nakikita mo sa buhay ko? Yan. Kung hindi pa niya masagot, kaya tayo nasa message na to. Kasi lahat ng tao dito, pati yung mga nanonood ngayon online, lahat tayo narinig na about Jesus, na-encounter natin si Jesus, pero paano tayo nagre-respond? Tingnan mo tong verse na to sa Acts chapter 1 verse 8. Basahin natin together. 1 to 3, go. But you will what? Receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, even to the remotest part of the earth. Yung word na witness, in the Greek language, it means martus. Doon natin nakuha yung word na martyr. Ibig sabihin, they're willing to give their all dahil nakilala nila si Jesus, dahil na-witness nila kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanila. So now they're living their life for Jesus. Yun ang ibig sabihin, being a witness. Now, mahirap yan, hindi yan madali. Kaya nga maraming tao, hindi tamang witness. Yung iba, magandang witness para kay Jesus. Yung ibang mga tao, bad witness para kay Jesus. Now, kaya nga ang mensahe natin, effective witness. Paano ba natin mangyayari yan sa buhay natin? Paano ba mangyayari yan? 3 things na makikita natin dun sa mga characters sa pag-aaralan natin. Number 1, to be an effective witness, kailangan we have the right view of Jesus. Second, to be an effective witness, kailangan i-carry natin yung cross niya. Kasi ibang bagay yung okay, I have a right view of Jesus pero hindi ako willing to carry His cross. And number 3, we need to have the right view of the future. So let's look at the first one. Anong ibig sabihin ng right view of Jesus? We have to understand this. My view of Jesus will impact how I respond to Him. So pag mali ang pananaw ko kay Kristo, pag mali ang understanding ko about Him, I will not respond the right way. Just like anything in life, pag mali ang pananaw mo, mali ang understanding mo, hindi tama ang response mo. I remember before, alam mo, mahilig po ako sa roller coaster. Malamang nakwento ko na ito dati, pero gusto ko lang ulitin kasi mahilig ako sa roller coaster. And meron ako nasakyan sa Six Flags LA. Ito hindi to roller coaster, pero mataas na ride. Ito yung mataas na para ka mahuhulog ka. Ito yung ride na yon. So ang tawag sa ride na to is the Lex Luthor Drop of Doom.
Kasi may ligaw sa mga thrill rides eh. Yung parang yung may butterfly sa stomach mo, yung parang ang taas-taas, parang kakabahan ka, tapos may enjoy ka. So may ligaw sa ganun. So sabi ko, kailangan ko sakyan tong ride na to. So, yun na, pumila ako habang naghihintay para sakyan to. Pero the closer I got dun sa ride, the more na natatakot ako. Kasi nakikita ko may mga tao na talagang takot na takot sila after nung ride, or yung iba nagbaback out na. Pero hindi naman ako nag-back out. Sige, sinubukan ko na. Pero na-realize ko, nakakatakot pala talaga sobra yung ride. Yung ride na to, aakyat ka ng sobrang taas, around 440 feet. Sino dito nakasakay na sa space shuttle? Alam niyo yung space shuttle sa Enchanted Kingdom? Taas nga kamay, ayan. Yung space shuttle, yung dulo nun, okay, yung dulo nun, pag nakaupo ka sa dulo, yun ay 220 feet. Ito ay 440 feet. Doble nun. So imagine mo kung gaano kataas. So sumakay na ako dito, ayun na, paakyat na. Nakaupo ka lang eh. Paakyat na yung ride, tapos kala ko na sa tuktok na. Nung tumingin ako, hala, wala pa sa kalahati. So sobrang kabado talaga ako. Sobrang kabado na usually hindi ko pinipikit yung mata ko. Pero sabi ko, ayoko na, sobrang kinakabahan ako. Pipikit ko to. Pagdating mo pa sa taas, tatagal ka doon ng around 10 seconds. Kasi pagtatawanan ka ni Lex Luthor sasabihin sa'yo, I trick you, mamamatay ka na. So you're gonna die. So sobrang kabado ko, pero I tell you, nawala lahat yung kaba ko. Alam mo kung bakit nawala? May katabi ako 9-year-old na girl. Yung 9-year-old na girl, biglang sabi niya sa tatay niya, look, dad, sa taas to nasa taas na kami. Look, dad, tiny people. Biglang sabi ko, kung itong 9-year-old na girl na to, hindi natatakot dito, malamang dapat di ako matakot. After nun, binukas ko na yung mata ko, talagang tinakas ko, oh my God, baba niyo na. So, nag-enjoy din ako. But the reason why I'm sharing that story is because kaya ganun ang point of view or yung pananaw nitong babae na to when it comes to that ride. Kaya hindi siya natakot kasi kasama niya yung tatay niya. Alam niyang safe siya, alam niyang walang mangyayari sa kanyang masama. Ganun ka-importante ang right view. Mag-change ang perspective mo, mag-change ang response mo. Same with Jesus. For example, if ang view natin kay Jesus ay tao lamang, let's say, man lang si Jesus. If tao lang ang tingin natin kay Jesus, I will not surrender my life to Him. Bakit ko isusurrender yung buhay ko sa Kanya? Tao lang siya. Di ba? Kung ang tingin natin kay Jesus ay Diyos, God siya. Pero God who punishes and walang pagmamahal. Pag ganun ang tingin ko kay Jesus, matatakot ako sa Kanya. Kasi ayoko mapunish Pero probably, lalayuan ko siya, re-reject ko siya. Bakit ko siya re-reject? Hindi naman niya ako mahal Hindi naman siya yung Diyos na nagkikare. Ayoko. Diyos lang siya na nagpapunish. Ayoko ng ganun. Kung ang tingin naman natin kay Jesus ay Diyos siya na sobrang mapagmahal, pero hindi niya pinapunish yung sin ko. Hindi niya pinapunish yung kasalanan ko. I'm gonna abuse His grace. Ano ibig sabihin nun? Hindi na ako magbabago. Kung ano yung ginagawa kong alam kong mali, gagawin ko pa rin. Nag-i-enjoy ako dito. Bakit? Hindi naman yung paparusahan. Okay na to. Masaya na ako dito Di ba? Mag-iba yung perspective mo. Kung ang tingin mo kay God ay distant, malayo siya, hindi talaga siya nagkikare, then I will also not care about what He says. I will not care about His word, and I will just live my own life. Gagawin ko lang kung ano yung gusto ko. Wala naman siya, malayo naman siya. Pero kung ang tingin ko kay Jesus ay one true God, the only God and Savior of my life, definitely, I will take up my cross, follow Him, and proclaim Him. Kaya nga, kailangan right view tayo of the Lord. Now, let's look at yung mga characters na naka-witness kay Jesus. Because majority of them, hindi tama ang pananaw kay Jesus. For example, the first character na makikita natin, ito na, verse 66 of Luke 22. When it was day, ito na, Council of Elders, ito yung mga political figures, mga mayayaman na mga nagli-lead sa Israel, sa Jewish people. Council of Elders of the people assembled. Sino to? Chief priests, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, mga scribes. Anong ginawa nila? In-interrogate nila si Jesus. Alam natin itong kwento na to. Na-encounter nila, na-witness nila si Jesus. In-interrogate nila. They led Him away to their council's chamber, saying, if you are the Christ, tell us. Imagine, alam nila yung word na Christ. Alam nila yung word na Savior. Alam nila na may papadala si God na Savior, na Messiah sa kanila. Nabasa nila yung first 5 books of the Bible, yung Pentateuch. Nabasa nila yung mga prophets. Alam nila yung mga laws.
Pero ano yung nangyari sa kanila? Ina-accuse nila si Jesus. Majority of them, they do not believe. They do not trust Jesus. They hate Jesus. Bakit? Naiingit din sila kay Jesus eh. Sikat na sikat kasi si Jesus. Tas yung mga tao, sumusunod na kay Jesus, hindi na sa kanila. So anong ginawa nila? In-accuse nila si Jesus. Sabi nila, if you are the Christ, tell us. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Look at the next verse. He said to them, if I tell you, ano daw? Hindi naman kayo maniniwala eh. Alam ni Jesus kung ano yung nasa heart nila. If I ask you a question, you will not answer. Kasi marami ng moment na nagkaroon silang conversation with Jesus. Tapos laging ina-accuse nila si Jesus. Nasasagot ni Jesus pero ayaw pa rin nila maniwala. Ito yung mga religious leaders. Imagine, alam na nila yung word ni God. Imagine, alam na nila yung sinabi ng prophets. Hindi pa rin sila naniniwala. You know why? Look at their problem. Tinan mo to. Tinan mo yung next passage. Basahin natin verse 69. But from now on, tinan mo yung sinabi ni Jesus dito. The Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. Alam mo bakit sinabi ni Jesus yan? Kasi sinasabi ni Jesus sa kanila, hindi kayo yung in control. The Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. Then sinabi nila ngayon, are you the Son of God? Anong sabi ni Jesus? And He said to them, sinabi na niya eh, yes I am. Anong naging result nito? Then they said, what further need do we have of testimony? Ang tingin nila, nagsisinungaling si Jesus. Ang tingin nila, hindi totoo yon. We have heard it from ourselves from His own mouth. Nagsisinungaling. Blasphemy. Alam mo bakit ganyan sila? Ito yung problema nila. Many people, even today, just like today, many people prefer to trust in their own religiosity, spirituality, or righteousness than in Jesus for salvation. Until today. Kaya nga itong mga characters na titingnan natin, until today may mga parang ganito na nagtitiwala pa rin sa kanilang religion nila, sa kanilang spirituality, okay naman ako, sa kanilang self-righteousness. In other words, may mga tama naman ako ginagawa, hindi naman ako kasing sama ng ibang tao dito, mabait naman ako. Alam mo ang problema dito? Ito ang problema dito. Basahin natin ito together. 1, 2, 3, go. There is no religion, spirituality, or even personal righteousness apart from Christ that can save. Walang religion, walang kabutihan, kahit gaano ka kabuti, hindi ka maliligtas at mapupunta sa heaven kung wala si Kristo sa buhay mo. I know majority of us, alam na natin yon. Pero gusto ko lang i-explain to para klarong-klaro. Bakit? Tingnan mo yung Ephesians chapter 2 para maging clear sa atin. Tingnan mo yung sinabi ni Paul dito. You were dead in your trespasses and sins. Sa Tagalog, dahil sa kasalanan, yun yung trespasses and sins. Dahil sa kasalanan, eternally dead, patay, separated from God. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Alam mo, para mas maintindihan natin to, parang ganito yan eh. Heaven is a perfect place. Pag may isang makasalanan na nakapunta sa langit, hindi na siya perfect. Kaya hindi pwedeng may makasalanan na makapunta sa langit. Kaya nga siya malaking problema. At alam mo kung bakit kailangan ganun na mangyari? Imagine mo kung may makasalanan nakapunta sa langit. Kung may kasalanan sa langit, lahat ng problema dito sa mundong ito, mauulit-ulit sa heaven. Dahil imperfect eh. Di ba lahat tayo, we long for a perfect place. Lahat tayo. We long for, gusto natin yung wala ng problema, gusto natin yung wala ng mga challenges, wala ng sakit, wala ng death, wala ng mga kahirapan, hindi natataas yung gas prices, di ba? Gusto natin ng ganun eh. Pero dahil sa kasalanan, may ganun sa mundo. So in other words, kung may kasalanan din sa langit, edi hindi siya perfect, hindi mauulit-ulit, kaya kailangan perfect ang heaven. Kung perfect nga ang heaven, which heaven is a perfect place, then wala makakapunta sa langit. Kaya nga hindi pwedeng yung good works natin yung magdadala. Kaya nga ano yung sabi sa verse 8? Basahin mo verse 8. For by grace. Kaya kailangan mo yung grasya. For by grace you have been saved through faith, hindi dahil sa sarili mo, hindi dahil ang dami kong ginawang kabutihan, it is the gift, regalo nga ni Lord yun eh. It's not as a result of works, so that no one can boast. Hindi tayo makakapagmayabang dahil sa mga ginawa natin. It's all because of grace. It's all because He loves us. It's all because He died for our sins.
Kaya si Jesus namatay para sa atin. Kaya we cannot save ourselves. Yun ang ibig sabihin ng passage na to. So yung mga pinanghahawakan ng mga religious leaders, yung mga pinanghahawakan ng mga scribes, pati ngayon, yung mga pinanghahawakan ng mga tao na religion, ganito yung gusto ko, hindi mag-work yan. Kaya nga kailangan magka-right view of time, God. Now, what's the second character na titingnan natin? Tingnan natin next one. Look at Luke 23 verse 1. Then the whole body of them got up and brought him before. Now, story to eh. Una, dun sa mga council of elders, ina-accuse sila si Jesus. So after nung narinig nila na sinabi ni Jesus, yes, I'm the Son of God, ano sabi nila? Okay, eto na yung reason natin. Dalhin na natin siya kay Pilate. Alam niyo kung bakit nila dinala si Jesus kay Pilate? Kasi they cannot kill a person. They cannot pronounce a person to be killed or death penalty. Hindi nila pwedeng gawin yon. Ang kaya nilang gawin is just to interrogate, pero to judge a person para mamatay yung tao, kailangan nila ng Roman official. So yung namumuno sa kanila in that region is si Pilate. So sinabi nila ngayon, dalhin na natin si Jesus kay Pilate. Nung dinala nila si Jesus kay Pilate, ito yung sinabi nila. They began to accuse Jesus, saying, nakita namin to, eto na, itong taong to, si Jesus, misleading our nation, forbidding to pay taxes to Caesar. Alam mo kasi sinungalingan yan, hindi totoo yan. Pero nagdadagdag na sila ng imbento. Bakit? Gusto kasi nila ipapatay si Jesus. And then sinabi nila sa next part, saying that he himself is what? Christ, a king. So si Pilate, alam niya eh. Alam niyang naiinggit lang itong mga religious leaders. So tinanong niya ngayon si Jesus. Pilate asked him saying, are you the king of the Jews? Ikaw ba'y sinasabi? Sabi nila, king of the Jews ka eh. Are you the king of the Jews? Ano sagot ni Jesus? It is as you say. And then after sinabi after sinabi ni Jesus to, tingnan mo yung sinabi ni Pilate. Then Pilate said to the chief priest and to the crowds, I find no guilt in this man. I mean, alam na natin yung story, pero I want you to imagine what's happening here. Kasi itong mga tao na to, parang today yan. Meron ding equivalent yan sa mga tao today. Bakit? Anong problema ni Pilate? Makikita natin yung problema ni Pilate. Pero sabi ni Pilate, alam na niya eh, hindi guilty to. Hindi siya worthy of dying. Hindi siya worthy of death. Hindi siya worthy of crucifixion. Pero, eto na yung problema. Ano yung problema ni Pilate? But they kept on insisting. Makulit itong mga tao. Makulit itong mga religious leaders. Pinipilit nila. Sinasabi nila, he stirs up the people, teaching all over Judea, starting from Galilee, even as far as this place. In other words, nanggugulo to Pilate. In fact, pag susuportahan mo si Jesus, against ka ng emperor. Kaya kailangan you support us and dapat sumunod ka sa amin, mag-agree ka sa amin. Pero nung nalaman ni Pilate, tingnan mo yung verse 6, when Pilate heard it, he asked whether the man was a Galilean. Kasi hindi na niya alam gagawin niya eh. Napipressure na si Pilate eh. Ayaw niya nakalabanin yung mga tao, pero alam niyang hindi guilty si Jesus. So para hindi siya maipit, ano sabi sa verse 7? When he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, kasi Galilean eh, he sent him to Herod. In other words, ano ang famous na ginawa ni Pilate? Yan. Hugas kamay. Kaya nga may term tayo na naguhugas ka ng kamay eh. Gusto mo lang makalusot. Ayaw mo lang na madamay ka. O, hindi ka nga madadamay. Dapat nga ikaw magdesisyon. Pero dahil ayaw niya na napipressure siya, hugas kamay siya. Hindi na ako magdedesisyon dito. Kayo na bahala dyan. Or si Herod na bahala dyan. In fact, in one passage, ganito nga yung ginawa niya. Look at Matthew 27. Basahin natin. When Pilate saw that he was accomplishing nothing, kasi makulit yung mga tao eh. Rather, a riot was starting. He took water, washed his hands in front of the crowd. Sabi niya, I am innocent of this man's blood. See to that yourself. But still, it was his decision eh. Yan ang problem ni Pilate. Ang problem niya ito. Sometimes, we choose to please people. Sometimes, ourselves then. Rather than to please God. Sometimes, mas takot pa tayo sa tao kaysa kay God. Kaya yung buhay natin is not an effective witness. Bakit? Ano lang sasabihin nila? Pag maging ganito ako, napipressure ako, kailangan ko rin gawin to. Naalala ko yung kinuwento ni Pastor Peter, I think in one of the services. Sabi niya, may nakausap siya ng isang politician. And yung politician, Christian talaga yung politician.
Tapos sinabi ng politician, naging honest yung politician sa kanya. Sabi niya, alam mo, Pastor Peter, gusto ko talagang gawin yung tama. Kaso, talagang ang hirap lumusot dun sa sistema. Kailangan makisama ka. And nakain na ako ng sistema. Nakisabay na ako. And maraming ganun, hindi lang sa politics, pati sa mga offices, pati sa school, pati sa mga kabarkada natin, sa mga kaibigan natin. Yung alam mo na yung tama, pero dahil na-pressure ka ng mga tao at ayaw mo mapahiya ka, ayaw mo magalit sila, nakikisama ka na lang. Alam mo, we should fear God rather than man. Alam mo bakit ganon? Tingnan mo itong passage na to. In Psalm 118, verses 6 to 9. Alam mo ba, bago natin basahin ang Psalm 118, ang central passage or passage sa buong Bible. Ano ibig sabihin ng central? Ito yung middle passage. Kasi itong Psalm 118, 594 chapters before and 594 chapters after. Ito yung gitna. Ito yung gitnang chapter sa buong Bible. And tingnan mo kung ano yung nakasulat sa gitnang chapter sa buong Bible and yung gitnang verses dito sa chapter na to. Basahin natin. Verse 6, the Lord is for me. I will not fear. What can man do to me? Ang ganda, tingnan mo. The Lord is for me among those who help me. Therefore, I will look with satisfaction on those who hate me. In other words, sinasabi nung nagsulat, bakit ako matatakot sa tao kung kakampi ko si Lord? Ito na, look at verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Imagine, yung middle chapter sa buong Bible. Tao yung nag-compile nito Hindi aksidente na yan ang middle chapter. Wala namang chapters nung nagsulat si Moses. Wala namang chapters nung nagsulat si Matthew, Mark, Luke, John. Wala naman si David nung nagsulat siya. Walang mga chapters. Tao yung naglagay ng chapters. Tapos saktong-sakto pa, ito yung gitnang chapter sa buong Bible. Reminding us, bakit ka matatakot sa tao? Dapat matakot ka kay Lord dahil pagkakampi mo si Lord, hindi ka matatalo. Yan ang sinasabi it is better to take refuge in the Lord than to trust on man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princesses. Kaya nga, tinan mo to, bakit ka kailangan matakot kay Lord? Look at Matthew chapter 10. Basahin natin ito together. Do not fear those who will kill the body, but are unable to kill the soul. Rather, fear Him who is able, to destroy both soul and body in hell. Ang ganda na sinabi dito Nabait ako matatakot sa mga tao na ika-cancel lang naman ako dito, pagtatawanan lang naman ako dito, or sasaktan lang ako dito, pero hindi naman nila ako kayang saktan for the rest of eternity. And ang sinasabi niya, doon na lang ako sa tao, doon na lang ako sa person kay God na kaya niyang gawin both. Na kaya niya ako na mag-suffer dito. Kaya niya rin ako mag-suffer for eternity pag hindi ko siya kakampi. Alam mo, pagkakampi mo si Lord, hindi ka matatalo. Kaya nga can we just praise God for that? Can we just give a clap offering for our Lord? Kasi pagkakampi mo si Lord, I promise you, hindi ka matatalo. Panalo ka sa dulo. Kaya nga, huwag kang matakot sa mga reaction or sa mga tao. Mas matakot ka kay Lord. Yan ang right view of God. So, first character natin, yung mga council of elders. Sila, nag-trust sila sa kanilang self-righteousness. Hindi mag-work yun. Next nating character, si Pilate. Hindi right view of God. Bakit? Ang ginawa ni Pilate, mas natakot siya sa mga tao. The next character na makikita natin sa story ay si Herod. Di ba? Pinadala ni Pilate si Jesus kay Herod. Punta ka na dyan, ayoko nang mag-decide, si Herod na bahala. Sino ba si King Herod or Herod Antipas? Herod Antipas was the first century Roman ruler. Siya rin yung nagpapatay sa pinsan ni Jesus, si John the Baptist. So siya nagpapatay. Masama talaga yung ugali nito ni Herod. Inagaw niya rin yung asawa ng kapatid niya. Okay? Kaya masama talaga yung ugali niya. So si Herod, tinan mo yung reaction niya nung nakita niya si Jesus. Now Herod, look at this verse, was very glad. Masaya pala siya when he saw Jesus. Pero bakit siya masaya? Tingnan natin. He wanted to see Jesus for a long time because he had been hearing about him and was hoping to see him some sign performed by him. Yun pala. Kaya niya gusto makita si Jesus.
Never pa niya nakita face to face eh. First time niya nakita, pero narinig na niya. Imagine mo naman, Jesus turning the water into wine. Narinig niya yon. Jesus multiplying the bread and the fish. Jesus healing the sick, casting out demons, raising a dead person, making the dead person alive. Imagine that. Talagang ang daming sumusunod kay Jesus. Kaya ito naman si Herod, kahit narinig niya na yon, anong nasa mind niya? Ay, gusto ko tong mag-magic sa akin. Gusto ko tong mag-perform ng miracle sa harap ko. Or maybe, gusto kong pagkakitaan tong tao na to. Tingnan mo yung nangyari, oh. Nung kino-question siya ni Herod, anong ginawa? He questioned him at some length. Anong sinabi ni Jesus? Wala. He answered him nothing. Walang sinagot si Herod. Sa daming tinanong ni King Herod, walang sinagot si Jesus. And Herod with his soldiers, after treating him with contempt, mocking him, imagine, pinagtawanan pa siya. Since wala na nga siya sinasagot, ang ginawa lang ni Herod, i-dress up mo na lang to, na para siyang hari, siya daw ang hari. Tapos, pagtawanan na lang natin. Yun na nangyari. Alam mo bakit walang sinagot si Jesus? Kasi tinan mo itong John chapter 2. Kaya walang sinagot si Jesus kay Herod. Let's read John chapter 2. Now, when he was in Jerusalem, at the Passover, during the feast, many believed in His name. Ito after ng miracle, turning the water into wine. Observing His signs which He was doing. So, nabilib sila kay Jesus. Pero ito yung problema. But Jesus on His part was not entrusting. Pinagkakatiwala yung buhay niya dun sa mga tao. Bakit? He knew all men. Ano yung ibig sabihin? Because He did not need anyone to testify concerning man. He Himself knew what was in a man. Alam niya yung selfish motives. Alam niya na may mga tao, ang habol lang nila kay Jesus ay yung miracle, masagot ang problema nila. Yan ang problema ni Herod. Anong problema ni Herod? There are people, just like Herod Antipas, who seek Jesus, but only because they want something from, parang genie. Diba? Ang problema dito ganito. Pag nakuha mo na yung gusto mo, usually lalayo ka na kay Jesus. Paano pag hindi mo nakuha yung gusto mo? Di magagalit ka kay Jesus. Kaya nga, kailangan natin maintindihan to. Tingnan mo to. We seek Jesus not because, we need something from Him. We seek Him, because He is everything we need. Nakita mo yung difference? Na pag merong Jesus sa buhay mo, siya ang Lord and Savior mo, you have everything that you need. Now, you might be wondering, ano ibig sabihin nung Pastor Marty, na pag si Jesus nasa buhay ko, ibig sabihin ba nun, makukuha ko na lahat ng gusto ko? Hindi ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin, i-guide ka ni Jesus kung ano yung dapat mong gawin. Ibig sabihin, magkaka-purpose ka sa buhay mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng reason to live. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng contentment, lakas sa puso, alam mo paano labanan ang mga temptation, alam mo yung mga decision na tama dahil si Jesus nasa buhay mo. Yan ang ibig sabihin that when we seek Him, because He is everything we need. Ang problema, may mga tao, hinahanap lang si Jesus pag may kailangan. Hindi yan ang right view of God. Let's look at the next character. Tingnan natin yung next character. So, in chapter 23, verse 18, binalik ngayon si Jesus kay Pilate. Binalik ulit kay Pilate. Kasi nga, walang nagawa si Herod. Sabi niya, ibalik mo na to kay Pilate. Kasi wala naman tayong magagawa dito. Hindi naman sumasagot. Hindi ako makadecide. Ikaw na lang, Pilate. So imagine, gustong tumakas ni Pilate, hindi rin siya nakatakas. So nung binalik kay Pilate, eto na yung crowd ulit. They were crying out, saying, away with this man. In other words, crucify him. Lead him to death, Pilate. Release for us, sino? Ito na next character. Barabbas. Now, sino ba si Barabbas? And bakit may chance na ma-release siya? Alam mo, during this time, since it's a Passover, meron silang law na they can release somebody. Ang gusto ni Pilate, si Jesus yung ma-release. Kasi nga, hindi naman siya deserving of death. Pero there's another option, si Barabbas. So naghanap si Pilate ng somebody na alam ng lahat na masama talaga. Bakit? Sino ba si Barabbas? He was one who had been thrown into prison for insurrection, rebellion, and for, alam ng mga tao, nag-rebel tong tao na to,
at pumatay itong tao na to. Alam ng mga religious leaders. So namili si Pilate, eto na lang. Sige nga, mamili kayo. Somebody na talagang nanggulo. Kilala niyo to si Barabbas. Nanggulo to. Murderer to. Or si Jesus. Wala namang ginawa sa inyo. Nag-miracle nga. Pilate, wanting to release Jesus, address them again. Sinasabi nila, sino ba yung papalayain natin? Anong sinigaw ng lahat? No, they kept calling out, saying, no, crucify Jesus. Release mo na si Barabbas. Imagine that. Imagine that. Mas pinili pa rin nila yung taong alam nilang masama. Masama talaga yung ugali nito. Alam mo, hindi man tayo pumatay ng tao. Pero I really believe all of us ay parang Barabbas din. Meaning to say, nag-rebel tayo kay God. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, para ka ring Barabbas. Ayan. Kahit hindi yun ang pangalan mo. Wala akong alam na pangalang Barabbas. Okay? Pero yan tayo eh. We rebel against God. Pero just like Barabbas, tingnan mo to, maraming tao ngayon. Just like Barabbas. But before we look at that, let's look at the next verse. Pilate, eventually, na-pressure na siya, pronounced sentence that their demand be granted. He released the bad person they were asking for, who had been thrown into prison for insurrection and murder, and he delivered Jesus to their will. Wala siya nagawa. Doon na siya naghugas ng kamay. Okay, sige, bahala na kayo. Pero alam mo yung problema sa character natin kay Barabbas? Eto, many people, just like Barabbas, do not understand nor care that Jesus took their place on the cross. Alam mo yung exchange nung na-release si Barabbas instead of kay Jesus? It was one of the greatest exchange in history. Bakit? Dapat si Barabbas yung makrucify. Siya yung masama eh. Siya yung rebellious. Siya yung pumatay. Pero it was the great exchange. Pero para kay Barabbas, ay, okay, nakatakas ako. Wala naman siyang pakialam kay Jesus eh. Maraming tao ngayon, walang pakialam sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Imagine, dapat tayo yung sa hell. Tayo dapat yung mag-pay ng penalty ng sin natin. Pero dahil sobrang mahal ka ni Lord, siya yung namatay para sa kasalanan mo, para may chance kang maligtas. Parang sinabi sa 1 Peter. Tingnan mo yung 1 Peter chapter 3. Tingnan mo yung sabi dito, for Christ also what? Died for sins once for all. The just, siya yung makatarungan. For the unjust, tayo yun. So that He might bring us to God. Imagine, gusto niya tayong dalhin kung nasaan ang Heavenly Father niya, having been put to death in the flesh, but of course made alive in the Spirit. And not just this verse, tingnan mo yung Isaiah 53. Basahin natin. He was pierced through our transgressions. Dahil sa ating kasalanan, nasaktan siya, nagsuffer siya, crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon Him, and by His scourging, we are healed. And ang nakakalungkot, maraming tao narinig na to. Alam na nila yung passion of Jesus. Alam nila yung cross. Alam nila yung suffering na ginawa ni Lord. Pero parang walang pakialam. Di ba nakakalungkot eh? Na hindi mo man nagigets na ganun ka kamahal ni Lord. Na hindi ka makakapunta ng langit. Pero parang hindi mo siniseryoso yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng right view of God. Bakit? Grabe yung ginawa ni Jesus para sa atin. Grabe yung love niya, yung sacrifice niya. Now, I want you to hear this testimony. Hindi na sila makashare ngayon kasi kailangan nilang umuwi. May kailangan sila i-visit. Pero kaninang 3 p.m. nakapag-share sila. I want you to listen to this powerful testimony of Ramir Enriquez kung paano binago ni God ang buhay niya at paano siya ginagamit ni Lord ngayon. So panoorin natin tong video testimony na to. Mapagpalang hapon po sa lahat. Dati po kaming OFW ng aking asawa na si Ruth Ann sa Italy. Ngunit nang biglang pumanaw ang aking ama, napilitan kaming umuwi sa Pilipinas. Nakiusap ang aking nanay na ipagpatuloy ko ang negosyo ng aming pamilya, kaya nagdesisyon kaming magsettle dito sa atin. Sa simula, maayos ang lahat, Napapaus maganda ang takbo ng negosyo, at ako ang namamahala. Ngunit nang pumasok ang aking kuya sa negosyo, unti-unting nabago ang lahat. Bilang paggalang sa kanya bilang panganay, hinayaan ko siyang makialam sa pamamalakad ng negosyo. Pero unti-unti akong natanggal sa aking posisyon. Mula sa pagiging tagapamahala, naging driver,
Mula driver, naging pahinante. Hanggang sa ang sahod ko ay naging kapareho ng isang ordinaryong empleyado. Hindi ko po ito masabi sa aking asawa dahil sa kahihiyan. May mga pagkakataon na nagkakasakit ang aking mga anak at kailangan kong manghiram ng pera para lang makabili ng gamot. Kailangan kong makiusap, halos magmakaawa, pero may mga pagkakataon na hindi ako napagbibigyan. Ayaw kong maramdaman ng aking asawa na nagkamali kami ng desisyon sa pag-uwi sa Pilipinas. Unti-unti kong ibinenta ng palihimang mga gamit para maitustos lamang sa pangangailangan ng aking pamilya. Dahil sa hirap ng sitwasyon, nagsimula akong gumawa ng mga maling desisyon. Nagsimula akong kumuha ng pera, mga ala sa vault ng aking nanay mula sa kanyang retirement money. Nangutang ako sa mga kaibigan at mga taong inire-refer lamang sa akin. Madalas kong gamitin ang dahilan ng aking mga anak ay may malubhang sakit upang makumbinsi ko sila na mapahiram ako ng pera. Unti-unti lumiit ang mundo sa dami ng aking pinagkakautangan. Lagi akong nagtatago, gumagawa ng iba't ibang dahilan at nagsisinungaling para lamang makalusot. Hanggang sa nalaman ng aking asawa ang tunay na sitwasyon at nagdesisyon siya na hiwalayan ako. Meron akong kaibigan na ipinapulis ako dahil sa aking utang. Sa sobrang desperasyon, gumawa po ako ng isang malaking kasinungalingan. Sinaksak ko po ng bahagya ang aking sarili upang magmukhang na-hold up ako. Dumiretso ako sa police station, naduguan, at sinabi kong na-hold up ako habang papunta sana ako upang bayaran ng aking utang. Pero kalaunan, nalaman ng mga pulis na gawa-gawa ko lamang ang lahat. Galit na galit ang aking kapatid. Dahil sa kahihiyan at galit, pinutol ng aking pamilya ang kanilang relasyon sa akin. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa akin. Dumating ako sa punto na gusto ko na lang mamatay. Nanalangin ako sa Panginoon at sinabi ko sa Kanya, Panginoon, kung maaari po, tapusin niyo na po ang aking buhay. Ayoko na pong mabuhay sa kahihiyan na dala ko sa aking pamilya at sa mga tao kong nasaktan. Ngunit napakabuti ng Panginoon. Nagkaroon ng men's retreat at women's retreat ang CCF Malolo sa parehong lugar at PETSA. May nag-sponsor sa amin ng aking asawa upang makasama sa retreat. Sa bus, papunta, magkatabi kami ng aking asawa. Pero may bagahe na nakalagay sa pagitan namin na parang harang. Doon po nagsimulang kumilos ang Panginoon sa aming mga puso. Pagkatapos ng retreat, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaayos. Nangako kami na susubukang magsimulang muli. Nakiusap ako sa aking pamilya na makabalik sa negosyo kahit bilang driver o pahinante. Nagsimula rin ako magtinda ng barbecue sa harap ng bahay ng aking biyanan. Sa umaga, driver at helper ako. Sa hapon naman ay tindero ng barbecue. Hindi naging madali ang sitwasyon. Madalas may mga naniningil na pumupunta sa bahay. Dahil sa hiya sa kanyang pamilya, nagdesisyon ng aking asawa na pansamantala kaming maghiwalay ng tirahan. Nagdesisyon akong matulog sa bodega upang manatili pa rin na malapit sa aking mga anak. Labis ang aking lungkot pag nakikita ko yung aking mga anak na sumisilip sa bintana. At umiyak din dahil nakikita nila akong umaalis sa gabi. Masakit yun para sa akin. Pero patuloy akong nanalangin sa Panginoon. At patuloy akong nagsumikap na babayaran ang aking mga utang.
Kalaunan ay muli kaming na-sponsoran sa isang couples retreat sa Baguio. Doon tuloy ang pinatawad ako ng aking asawa at pinangako namin si Jesus ang magiging sentro ng aming pagsasama, mga plano at pamilya. Doon nagsimula ang ayusin ng Diyos ang aming sitwasyon. May isang kaibigan ng aking asawa na nag-reverse ng isang tao na gustong ibenta ang kanyang negosyo. Nakipagkita kami, ngunit tumanggi sa kanyang alok. Pero pagkalipas ng isang buwan, muli niya akong tinawagan. Nakipag-meet ako at nagpakatotoo at sinabi sa kanyang, pare, pasensya ka na. Ayaw kong masayang ang oras mo sa akin. Sa totoo lang, kahit 5 duling ay wala kami. Hindi pa ako natatapos magsalita, bigla niya akong niyakap at umiyak. Sinabi niya sa akin na siya ay nanalangin, nabigyan siya ng sign kung kanino niya ibibigay o ibebenta ang kanyang negosyo. Na naginip daw siya na may paulit-ulit na nagsasabi ng salitang 5 duling. Ako ang panlima sa mga tinawagan at kinausap niya. At sinabi niya na ako lamang ang nagsabi ng salitang 5 duling. Doon mismo sa restaurant, habang nanginginig ang aking mga kamay at umiiyak ako, pinirmahan niya ang transfer of ownership ng kanyang negosyo, deed of sale ng mga sasakyan, at ibinigay niya ito sa akin. Hindi po ako makapaniwala. Sinabi pa niya sa akin, bayaran mo na lang ako kung kailan mo gusto at kung hindi man ay okay lang. Sa tulong ng Panginoon, sa loob ng 2 taon, ay nabayaran namin siya. Unti-unti ring naibalik ang mga nasira kong relasyon. Hinanap ko ang mga taong nautangan ko upang humingi ng tawad at magbayad. Natuntun ko ang kaibigan kong nagpapulis sa akin noon. Nasa ospital siya at nagdadialysis sa Pampanga. Pumunta ako upang humingi ng tawad at magbayad na rin ng utang. Nalaman ko lamang na kagabi lamang ay nananalangin ng kanyang asawa kung paano nila babayaran ang dialysis niya kinabukasan. Hindi siya makapaniwala. Pareho kaming umiyak. Pinatawad nila ako. At nung araw ding yun, tinanggap nilang mag-asawa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Noong 2019, birthday ng aking kuya. Pumunta ako sa kanila kahit wala akong imbitasyon. Lumapit ako sa aking kapatid, niyakap ko siya at humingi ako ng tawad. Sumagot siya sa akin at sinabi niyang gusto lamang niya akong turuan ng leksyon, kaya niya nagawa ito. Niyakap ko rin ang aking nanay na noon ay na-stroke na, kaya po mula noon hanggang ngayon, maayos na pumuli ang aming relasyon. Ngayon po ay nagsisilbi po ako bilang D-Group Leader at bahagi ng Movement Ministry. At sa ngayon po ay core head ng Biyahe Jail Ministry sa CCF Malolos. Ang tunay na pananampalataya ay pagsuko ng pagtitiwala na ang Panginoon ang may hawak ng lahat. He is in control. He is sovereign. Ako po, si Ramir Enriquez, isang makasalanan na binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Kanya lamang. Praise God for that powerful testimony. Yan ang mangyayari sa taong may right view of Jesus. Dahil pag naintindihan mo kung gaano Kanya kamahal, pag naintindihan mo na kaya Niyang baguhin ang buhay mo, definitely, you're gonna be an effective witness for Jesus. Anong message natin ulit? Be an effective witness. Sabi mo sa katabi mo, 1, 2, 3, go.
Yan ang gusto ni Jesus. Now, paano tayo magiging effective witness? Number one, we need to have a right view of Jesus. Hindi katulad nila Council of Elders, hindi katulad ni Pilate, ni Herod, or ni Barabbas. Kasi maraming tao ganun. Ganun talaga ang pananaw nila kay Jesus. We need to have a right view of Him. Pag na-encounter natin siya, narinig natin ang salita niya, we need to respond the right way. And then, we also need to carry our cross. Kasi pag tama ang pananaw natin kay Jesus, then we're gonna respond to Him the right way. And the right way is to carry our cross or His cross. Bakit? In the story ni Jesus, after nag-decide si Pilate, o sige, bahala na kayo, i-crucify niyo na siya. Anong nangyari kay Jesus? There was this one character na makikita natin sa story na kineri yung cross ni Jesus. Now, I don't think aksidente yon. I really believe God orchestrated all of those things because He wanted to make a point para sa ating lahat. Anong point yon? Pero before natin makita yung point, sino ba tong tao na to? Ang pangalan ng tao na to na nag-carry ng cross ni Jesus is this, Simon of Cyrene. When they led him away, they seized a man, Simon of Cyrene, coming in from the country. In other words, galing probinsya. Napadaan lang siya. Placed on him the cross to carry behind Jesus. Bakit niya kineri yung cross ni Jesus? Most probably because Jesus was so tired already. Imagine, He was whipped 39 times. Sugat-sugat si Jesus. Tapos nilagyan pa siya ng robe. Sugat-sugat na nga siya. Nilagyan siya ng robe para mas masakit. Tapos nilagyan siya ng crown of thorns. Sobra nag-suffer siya, binugbog pa siya, pagod na pagod siya, kaya hirap na hirap siyang kargahin yun. So, there was this man na nakita nila, si Simon of Cyrene. Di natin alam kung anong nangyari sa kanya after. Di natin alam kung naniwala ba siya kay Jesus after. Pero ang point is, he carried the cross of Christ. Now, bakit ito relevant para sa atin? Let's look at Luke chapter 9. Because ito ay connected din sa sinabi ni Jesus sa Luke chapter 9. Tingnan mo to. He was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must what? Deny himself, take up his cross daily. Symbolism of yung nangyari kay Simon of Cyrene. Follow what? Me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Ano ba yung ibig sabihin ng carrying your cross? Ano ba yung sabihin ng carrying the cross of Christ? Ang ibig sabihin nun, let's look at this. Kay Simon of Cyrene, Jesus calls us to die to ourselves, follow His example, and embrace His mission. In other words, kaya yun nasa story nung suffering ni Jesus para ipakita sa atin na may parte tayo. In other words, God has called us to join Him. Not just to experience the glory that He's gonna experience. Definitely, may mga suffering tayo may experience dito. May mga challenges tayo may experience dito. Pero pagkasama natin siya, kakayanin natin because of Him. We are called to die to ourselves. We are called to follow yung example niya and then to do what He has called us to do. Yung mission. Now, ano yung practical example nito? Kasi maraming tao iniisip na, ano ibig sabihin ng carrying your cross, carrying the cross of Christ? Ano may ibig sabihin nito? Let me give you some practical examples ng carrying the cross. Number one, loving difficult people. Kasi whether we like it or not, merong mga taong difficult mahalin. Tanong mo nga sa katabi mong kakilala mo, madali ba akong mahalin? Yan. O kung hindi sumagot, okay lang yan. Kasi lahat naman tayo, mahirap mahalin paminsan-minsan. Now, hindi ibig sabihin na ang carrying the cross, pag uwi mo sa bahay, biglang kakargahin mo ang asawa mo. At sasabihin mo, alam mo, ito yung natutunan ko. Bakit ito natutunan mo? Sabi kasi, carry your cross. Okay, hindi po yon ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin, kahit mahirap, mahalin ang mga taong kailangan mo mahalin, mamahalin mo. Kasi nga, carrying the cross. Another one is this, doing what is right even though it hurts. Kahit mahirap, ito yung tamang gawin, ito yung gagawin ko. Pag ginawa ko to, baka malugi ako, pero alam kong tama, ito yung gagawin ko. Pag ginawa ko to, baka magalit yung mga kabarkada kung gustong gumawa ng mga masamang gawain, okay lang kahit magalit sila, kasi ito ang tama.
Pag ginawa ko to, baka hindi ako kumita ng maraming pera, okay lang kasi ito yung tama. Doing what is right even though it hurts. Another one is this, letting go of the things not pleasing to God. For example, sa mga singles na nandito, alam mong mali ang relationship na meron ka ngayon. Hindi pleasing kay God. May ginagawa kayo na alam mong ayaw ni Lord pero ginagawa mo pa rin at ang sinasabi na ni Lord, bitawa mo na. Yan ang ibig sabihin ng carrying the cross. I-let go mo kasi hindi nga pleasing kay Lord. Another one is this, serving the Lord even if it is inconvenient. Kahit ang hirap, kahit minsan pagod na, kahit may mga tao kang ayaw mong kasama dun sa ministry, you will still serve kahit inconvenient. And finally, another example, sharing Jesus and discipling others even though tatakot ako, Pastor Marty, parang hindi ko yata kaya to, parang ang hirap namang gawin ito. Parang ayokong sabihin sa mga kaibigan ko na Kristiyano ako, parang alam kong nandun ang fear. Alam ko nandun yung shame, nahihiya tayo. Pero yan ang ibig sabihin ng carrying the cross. You know, one of my favorite examples ng isang taong nag-carry ng cross ni Christ is si George Whitefield. Si George Whitefield, one of the most respected preachers of all time. Nabuhay siya noong 1714. Nung nakakilala siya kay Jesus, talagang ang goal niya sa life, mag-preach para maraming taong makakilala kay Jesus. Nag-stay muna siya sa England, he was born there, pinaalis siya doon, kinik out siya, napunta siya sa US. Doon siya continually nag-preach. Si George Whitefield, kilala siya sa pagiging relentless sa pag-preach kay Christ. Bakit? Kasi kahit na may sakit na, severe na yung sakit niya, kahit may asthma siya, kahit physically pagod na pagod, gagawin niya to. One example, noong September 29, 1770, despite being very ill, na sobrang may sakit, may severe asthma, nag-preach siya for 2 hours. Imagine that, 2 hours. Tapos, ito pa, after traveling to Massachusetts, pumunta siya sa Massachusetts, on the evening of his death, ito yung time na namatay siya. Ang ginawa niya, sobrang pagod na kasi malapit na siya mamatay. Hindi naman niya alam na mamamatay na siya. Sobrang pagod siya, nag-preach pa rin siya dun sa isang church. At dahil pagod na siya, nandun siya sa hagdanan nagbe-preach. May hawak siyang kandila. Until mamatay yung kandila, nagbe-preach siya. Ganun niya kamahal si Jesus at yung mga tao. Gusto niya as many people to hear about Jesus. Alam mo yung motto niya sa buhay? Yan ang motto niya. I had rather wear out than rust out. In other words, okay lang na ma-wear out yung katawan ko. Okay lang na sobrang mapagod ako. Basta gagawin ko ang pinapagawa sa akin ni Jesus. Bakit? Bakit ko ikakahiya ang taong hindi ako kinahiya? Diba? Bakit hindi ko gagawin at ibigay ang buong buhay ko sa taong binigay niya ang buong buhay niya para sa akin? At dahil lang sa Kanya, doon lang ako maliligtas. Yun ang ibig sabihin ng carrying the cross of Christ. Na bakit mo siya ikakahiya? Bakit hindi mo gagawin ang lahat para sa Kanya? Binigay niya lahat para sa atin. Yun ang ginawa ni Jesus. Kaya nga look at the statement mo, why would I be ashamed to be an effective witness of the one, maging witness ka of the person of Jesus, who was shamed, suffered, died just for me to be saved. Bakit hindi ko gagawin ang pinapagawa niya? Sharing about Him, making disciples, being a Christ follower, and showing it publicly to the people na gagawin ko yung tama kasi ito yung gusto ni Jesus para sa buhay ko. Anong message natin ulit? Be an effective witness. Yan ang effective witness. So how do we become an effective witness? Number 1, right view of Jesus. Tamang pananaw natin about Jesus. Number 2, we carry His cross, yung mission niya. Kahit mahirap, gagawin ko to. Kaya niya pinakita yun dun sa story niya. And number 3, right view of, now what's the connection of that? Because here's the truth. Our view, yung pananaw natin sa future, will impact yung mga decisions natin today. Kaya minsan, hindi tama yung mga desisyon natin kasi mali ang pananaw natin sa future. Kaya minsan, mali ang priority natin kasi mali ang pananaw natin or ang view natin sa future. And dun sa story ni Jesus, may makikita tayong character na Jesus talked about the future. Saan to? Eto na. Sa Luke 23:27.
Following him was a large crowd. So ito na yung papunta na sila sa Golgotha, kung saan ipapako si Jesus. Nung naglalakad papunta doon, following him, maraming tao na tumitingin, tapos nandoon lang, following Jesus. And among them, the women who were mourning, umiiyak yung mga women, lamenting. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Jesus turning to the women said, "Daughters of Jerusalem." So ito yung character natin, the women. "Stop weeping for me, but weep for yourselves and for your children." Bakit sinabi ni Jesus to? And then after niya sabihin yun, ano yung next part? Jesus turning to them, "For behold, the days are coming when they will say," ano daw sabi ni Jesus? "Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breast that never nursed." Ano sinasabi ni Jesus? Ang sinasabi niya na blessed daw pag walang kang anak. Di ba nga blessed during that time? Kapag may anak ka, blessed kayo. Wow, binibless ka ni Lord. Bakit dito? "Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breast that never nursed." Tapos to continue pa, tinan mo yung next verses. Verse 30. "Then they will begin to say to the mountains, 'Fall on us,' and to the hills, 'Cover us.' For if they do these things," in other words, pag ginagawa daw nila yung mga kasamaan, when the tree is green, or habang nandun yung kasaganahan, dahil Jesus is still there, what will happen when it is dry, when He's no longer there? In other words, Jesus was saying, because of the wickedness, kasi wicked yung mga tao during that time, until now naman because of the wickedness during this time, God will judge Jerusalem. In other words, eventually, God will deal with Jerusalem. Jesus, makinig kayo dito, was prophesying sa mangyayari sa Jerusalem. Kailan ginudge ni God ang Jerusalem? Physically. God judged Jerusalem noong 70 AD. Yung sinabi ni Jesus dito was a prophecy sa mangyayari. Sinasabi ni Jesus sa daughters of Jerusalem to prepare them. May mangyayari. Because of the wickedness, dahil sa kasamaan, Jerusalem will be destroyed. Bakit? Yung mga Jewish people, before 70 AD, nagre-rebel na sa Roman Empire. At dahil nagrebel sila sa Roman Empire, yung Roman Empire nagpadala ng soldiers during the rule of Titus. Si Titus yung emperor. Nagpadala sila ng Roman soldiers at eventually dinestroy nila yung Jerusalem. Na-destroy yung temple, and nung September of 70 AD, 1.1 million people ang namatay. God judged Jerusalem. And guess what? Jesus prophesied that this is going to happen. Nangyari to. Jesus also prophesied in the book of Revelation, something else will happen in the future. Ano yon? Basahin natin Revelation 6:15. "And the kings of the earth, the great men and the commanders and the rich and the strong and every slave and free man hid themselves in the caves among the rocks of the mountains, and they said to the mountains," ito sounds familiar, "and to the rocks, 'Fall on us, hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." Sounds familiar, di ba? Yun yung sinabi ni Jesus. "Fall on us, hide us from the presence." Ito naman inulit, "Fall on us, hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb of God, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand?" This pertains to the second coming of Jesus. It's the same thing. It's the prophecy. Bakit kailangan may aware tayo doon? Kasi pag aware ka ng future, alam mo ang priority mo. Kasi lahat ng sinasabi ni Jesus, mangyayari. Lahat ng about Jesus din, nangyari. Kaya nga, tinan mo to, Jesus prophesied about the future. Ito yung daughters of Jerusalem. To warn and prepare us. Lahat ng sinabi niya, yung sinabi niya sa daughters of Jerusalem, nangyari. Yung sinabi sa book of Revelations, mangyayari. And yung mga sinabi about Jesus, nangyari din. Lahat ng mga nakwento dito, yung mga nabasa natin, it was prophesied before. For example, itong next character, the two criminals, two others also who were criminals, were being led away to be put to death with him. Na-prophesy din yan. Paano na-prophesy yan? Tingnan mo Isaiah 53 verse 12. Basahin natin together. 1, 2, 3, go. "He poured out himself to death and was numbered with the transgressors." Kasama yung mga talagang nagkasala, mga kriminal. Kasama siya na namatay or pinapatay
kasama ng mga may makasalanan. So, kasama niya yung criminals. He himself bore the sin of many, interceded for the transgressor. So in other words, lahat yon. Yung kay Pilate, yung kay Herod, yung mga suffering na nangyari sa kanya, yung cross, it was all prophesied. It was prophesied and fulfilled that Jesus, though sinless, would die a sinner's death to pay for our sins. You know, alam mo yung na-realize ko? Ito yung na-realize ko. Every prophecy about Jesus happened. And every prophecy that Jesus said will happen. Kaya dapat may right view tayo of the future. Kaya nga yung mga nangyayari ngayon ano ba yung nangyayari ngayon? May gera. US with Israel against Iran. It's affecting the entire world. Kaya nga minsan napapatanong na yung mga tao, eto na ba, dadating na ba si Lord? Eto na ba, second coming na ba, end of the world na? Na hindi ko alam. Hindi ko alam kailan dadating si Jesus. Hindi ko alam kung pwedeng mamaya yan, pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng next year, pwedeng 10 years from now, 100 years. I don't know. Pero ang mas importante, ready ba tayo? At ginagawa ba natin yung dapat nating gawin? Kasi anytime dadating siya With everything that is happening, we shouldn't worry about it, but we should do our part. Bakit hindi dapat tayo mag-worry? Tingnan mo yung sinabi ni Jesus dito. Basahin natin ito together. 1, 2, 3, go. These things I've spoken to you, so that in me, ang sabi, you may have peace. In the world, you have tribulation. But take courage, I have overcome what? The world. Sa dulo, panalo si Jesus. Kahit gaano karaming hirap, yes, palakpakan natin si Lord. Kahit gaano karaming hirap, kahit gaano karaming problema, kahit tumaas pa ng sobra, pero wag naman Lord, ang gas prices. Hindi natin alam ano mangyayari. Hindi ko alam ano mangyayari. Hindi ko alam hanggang kailan tong gera na to. Pwedeng tumigil, pwedeng hindi. Pero kaya nga, pag alam mo na dadating si Jesus, alam mo yung priority Alam mo yung dapat mong gawin. Alam mo yung pinaka-importanting mensahe na dapat mong i-share sa mga tao. Kaya sabi ni Jesus, take courage. I've overcome the world. Alam mo, ito yung na-realize ko. Whether we like it or not, Jesus wins in the end. It's either we win with Him or He still wins without us. Nakita ba yun? Kahit anong gawin natin, siya pa rin ang panalo. Bakit? Namatay siya, nabuhay siya muli So totoo na siya ang mananalo sa dulo. So it's either kakampi mo siya or hindi mo siya kakampi. Pag hindi mo siya kakampi, talo ka. Kahit na panalo ka ngayon, kahit na nakuha mo lahat ng gusto mo ngayon, kahit feeling mo successful ka, meron kang mga pera, lahat ng gusto mo nakukuha mo, talo ka sa dulo pag wala si Jesus. Mas gusto ko na parang talunan ako dito sa mundo kaysa naman natalo ako sa buhay after. Sa eternity. Ayoko matalo sa eternity. Gusto ko panalo ako with Jesus. Kaya nga, we need to be an effective witness. Again, tell your seatmate, be an effective witness. So, we be an effective witness if we have a right view of Jesus, when we carry His cross, when we have the right view of the future. I'll end with this story. Na-share ko tong story ito nung 9 a.m. and 12 noon last week. Baka narinig nyo na some of you, but hindi na-share ni Pastor Bong to last week. Kaya i-share ko kasi sakto rin sa message na to. Pero, nung May 29, 1914, merong ship, ang pangalan ng ship na yun is Empress of Ireland, para siyang Titanic. Tapos itong Empress of Ireland, nag-sail siya from Quebec to Liverpool. Tapos during the time nagsisail siya, na-hit siya ng isa pang ship. Ang pangalan ng ship na nakahit sa kanya is Storstad. Now, unlike the Titanic, nag-sink yung Titanic after 2 hours. So matagal bago nag-sink. Itong Empress of Ireland, after ma-hit ng isang ship, 14 minutes nag-sink. So wala nang time para ibaba yung mga lifeboats, wala nang time para makita mo yung life vest, especially dun sa mga first class na cabin, wala na silang time, nagpanic sila So nag-sink agad yung ship. Tapos, because nag-sink yung ship, 1,012 people ang namatay. 465 lang ang nag-survive. Pero ang interesting sa story na to, sa nangyari dito, merong kasama sa ship na to, 171 na Salvation Army people.
na magsuserve sana sila sa Liverpool. So mga Christians to. So 171 Salvation Army na people. Itong Salvation Army people, nakalagay sila, nagstay sila sa mga economy class nung barko. Dun sa economy class, madali mo makuha yung life jacket. So lahat sila may life jacket. Kaso, nung binilang nila lahat ng mga nabuhay, lahat ng mga naligtas, 465 na naligtas nagtataka sila. Kasi 8 lang sa Salvation Army ang nag-survive. Lahat namatay. So sabi nila, bakit namatay lahat ng mga yung ibang Salvation Army? Sila nga may life jacket And then one by one, nagkwento yung mga taong nag-survive. Yung isa nagkwento siya, sabi niya, may isang batang lalaki, teenager, kasi mga teenager itong mga to tinanggal niya yung life jacket niya at binigay niya sa akin. And then after nun, nag-swimming siya, and then kinausap niya yung mga taong nandoon din sa tubig, sinasabi niya about Jesus. Tapos after niya sabihin about Jesus, pinagpipray niya. After nun, magsuswimming siya ulit, pupunta sa isa pang tao, ganun din gagawin niya. Share niya about Jesus, pagpipray siya, until sobrang pagod na siya or sobrang nilamig siya dahil ang lamig ng tubig, malulunod na siya. So ang dami sa kanila nakarinig kay Jesus dahil sa mga Salvation Army na teenager, binigay ang life jacket sa kanila. But what's amazing about that story is may isang malaking mama. Talagang maskulado siya. Itong mama na ito nagkwento, sabi niya, may isang teenage girl na binigay sa akin yung life jacket niya. Tapos na-guilty siya. Sabi niya, bakit ako yung may life jacket, siya yung babae, ako malaki yung katawan ko. Binalik ko sa kanya. Sabi ngayon ng teenage girl, do you know Jesus? Sabi nung lalaki, no. Then this should be yours. I am not afraid to die. I know where I'm going. You're not. You need to live. Eventually, sabi nung lalaki, naligtas siya twice. Naligtas siya dun sa tubig and naligtas din siya because nakilala niya si Jesus. He gave his life to Jesus because of that. Why am I sharing that story? Imagine these people, mga teenage boys and girls. They have their life ahead of them. Bata pa sila But they were willing to give their life for the gospel because alam nila, they have a right view of Jesus. They are carrying the cross. And they have the right view of eternity. Okay lang sa kanila na hindi makuha yung mga plano dito sa mundo. Kasi lahat naman ng plano sa mundo, temporary lang Mas gusto nila na mas maraming makakilala kay Jesus. Alam mo kung bakit? Dahil no amount of miracles on earth can replace the miracle of having eternal life in Jesus. That's why we're doing what we're doing. Kaya may CCF. Kaya nga sa CCF, meron tayong Chronicle, di ba? And sa Chronicle, may gospel track tayo dito. Kaya nga, meron din tayong best decision na gospel track. Bakit? Gusto natin, as many people, to get to know Jesus. Gusto natin, lalo na ngayong Holy Week na to, in the next few weeks, we will have the Holy Week. Gusto natin makilala nila si Jesus. Gusto natin makapag-desisyon sila na sundin si Jesus. Pero magsisimula yan sa atin Are you an effective witness? Hindi lang sa pananalita mo, pero pati sa gawain mo. Nakikita ba nila na mahal mo si Jesus? Nakikita ba nila na talagang follower ka ni Jesus? And meron ka bang courage to use yung mga tools na meron tayo just to tell them about Jesus? The eternal life of Jesus is the greatest need of every human being. Yung love ni Jesus is the greatest need. Kaya nga we need to be an effective witness for Him. Now, I want to pray for us. Can we just bow down our heads? I don't know kung paano itong mensahe na to nang usap sa inyo. Pero I want to pray for two groups of people here tonight. Yung first group of people na gusto kong pag-pray is yung mga taong wala pang Kristo sa buhay nila. Alam kong yung iba sa inyo, ilang beses na narinig yung mensahe about Jesus, yung pagmamahal niya. Pero baka pa yung iba sa inyo para rin kayong si Council of Elders, para pa rin Pilate, para pa rin kayong Barabbas, wala kayong pakialam sa ginawa ni Jesus. O parang si Herod, gusto nyo lang yung mabibigay ni Jesus, hindi si Jesus mismo. And if you're like that and you want to change, gusto mo na magbago, gusto mo magpakumbaba at talagang tanggapin si Jesus sa buhay mo, I want to pray for you. If you're that person, in fact, you pray this prayer. Sabi mo kay Jesus, Jesus, I'm sorry for all my sins.
Patawarin niyo ako. Ngayon po na-realize ko, kailangan ko talaga ng tagapagligtas. Hindi ko maliligtas ang sarili ko. So ngayon, Jesus, I humble myself. I give myself to you. I commit my life to you. You are now my Lord and my Savior. And I commit to follow you all the days of my life. Thank you for loving me. For the second group of people na gusto kong pag-pray, majority of us na nandito, Kristiyano na tayo, may relationship tayo kay Jesus. Pero there are moments na hindi tayo effective witness. Nahihiya tayo or kinakahiya natin siya. May mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi pleasing kay Lord, na nakikita ng ibang mga tao. Lord, tulungan niyo kaming baguhin yon. Tulungan niyo kami to really have the right view of you. Tulungan niyo kami, Lord God, to carry our cross, to carry the cross you want us to carry. Na even though mahirap, inconvenient, challenging at times, na gawin namin yung tama para mapakita namin sa mga tao na hindi kami magko-compromise, that we will make a stand for the truth, that we will live righteous lives pleasing you. And Lord, help us to have the right view of eternity para talagang we will be bold to share our faith, to tell people about you. Kasi kahit na anong makuha sa mundong ito, pag wala ka, wala lahat. Please, Lord, give us the passion, give us the heart, give us the determination and the love to share our faith to other people. We love you, Lord. We give you glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you guys. Magandang araw, CCF family. Welcome to CCF Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Pilarta mula CCF Communications at kasama natin ngayon si Pastor Marty para sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Marty. Hello, Gerald. Kumusta po kayo? Okay naman, okay naman. Para sa ating unang question, paano kami maniniwala na namatay si Jesus para sa aming mga kasalanan kung hindi naman namin maintindihan kung bakit niya ito kailangan gawin? Actually, maganda yung question na yun, Gerald. At the reason why talagang kailangan tayo maniwala, kasi nga historically, nangyari to. Dumating si Jesus Christ dito, nabuhay siya, nagsuffer siya, namatay siya, and then nabuhay siya muli. So yun ang clincher. Nabuhay siya muli, ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi niya. Nung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Yung sinabi niya sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Jesus, kung sino maniwala kay Jesus, will have eternal life. So ibig sabihin nun, yung sinabi niya na kailangan natin siya, yun ang reason kung bakit kailangan tayo maniwala na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi niya rin dito na we are all lost. Lahat tayo lost. Lahat tayo, hindi tayo maliligtas kung hindi siya dumating dito. So yun ang reason sa pagpunta ni Jesus dito. Kaya dapat tayo maniwala sa Kanya. Praise God, napakagandang sagot, Pastor Marty. At para sa ating question number 2, ano naman ang ibig sabihin ng pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod kay Jesus? Ito yung sinasabi nilang term na carry your cross, di ba? Yung pasanin mo yung cross, yung krus ni Jesus araw-araw. Ibig sabihin nun, susundin mo siya kahit na mahirap. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag sinunod mo si Jesus, mawawala na yung mga problema mo. Hindi naman ibig sabihin na parang hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaroon ng mga challenges sa buhay. In fact, like ngayon, ang daming mga challenges tayo na face, di ba? Pero kahit na maraming challenges, ang ibig sabihin ng carry the cross is susundin pa rin natin si Lord, yung commandment niya sa word niya, yung pagmamahal ng mga taong difficult, yung pag-forgive sa mga taong nakasakit sa atin, yung paggawa ng tama kahit na yung ibang mga tao hindi na ginagawa yan, yung pagiging honest, at yung mga bagay-bagay na pinapagawa niya. Kunyari, sharing the gospel to people, discipling others, nahihiya ka, ayaw mong gawin yon. Yan ang ibig sabihin ng carrying the cross, na kahit na inconvenient, kahit mahirap, gagawin mo dahil mahal mo si Jesus. Amen. Tsaka worth it talaga sa huli, di ba, Pastor? At para sa ating last question, dapat ba na kami mabahala sa mga gera na nakikita namin at masasabing end times na nga talaga? Actually, normal lang talaga ma-feel na nakakatakot itong nangyayari, tapos nag-worry din tayo kasi tumataas yung mga gas prices. Pero ang ganda na sinabi ni Jesus Christ sa John 16:33. Basahin ko sa inyo. These things I have spoken to you so that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. So ibig sabihin nun, totoo talaga na magkakaroon ng mga problema dito sa mundo. In fact, ito yung mga sinasabi nga nilang signs of the times. Magkakaroon ng gera, daming sakit, ang daming kahirapan nangyayari sa mundo, ang daming parang uncertainty, ang daming kasamaan na nangyayari. So,
Normal talaga yon. Pero pag nakakapit ka kay Lord, hindi ka dapat mabahala. Bakit? Kasi yung mga taong nakakapit kay Lord, eventually we're all gonna be winners. Kasi panalo si Jesus in the end eh. So dapat mawala ang takot natin. Trust tayo sa Kanya, talagang sundin natin kung ano yung pinapagawa niya, and in the end, we will be victorious with Him. Maraming salamat, Pastor Marty, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless! God bless.